yung tipid. Magandang gabi po sa ating lahat. Hinirang si Jesus bilang ama ni Jesus. Hinirang si Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na pupupin sa kanyang tahanan si Maria at
ang sanggol na si Jesus. Idalangin nating maging bukas at masunurin din salo tulad ni Jose, upang matupad natin lagi ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang ating banal na misa ngayon ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng Shrine of Saint Therese of the Child of Jesus. Magsitayo po ang lahat at ulitin ang pamumunuan. Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo na sa apat na gabi ng ating pagulubina para sa ating mahal na ina, para sa dating kapistahan ng pasilan ng ating mahal na Diyos. Upang maging marapat-rapatan mula sa pagdirimong na ito, malahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, kahoy na namin sa Panginoon aking Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtumbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos,
Isama natin sa misang ito ang intensyon at pasalamat ng pamilya Ferrer, Ola, Maaba, Kalimer, Nangkin, Dimakulangan, Yambao, Ponterada at Tulungan. Pagkasabihan ang si Lenny Del Barrio na nagpapasalamat sa biyaya ng buhay at panalangin din natin sa Inara Bayon para sa mag-isang paggaling. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalan sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sa pagkasya na mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa unang pagbasa, ayon sa propesiya ni Elia, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Elia. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Nakatitibuli ito mula sa lahi ni David, ang isang sangang matulid, isang hari na buong karunungan ng hari. Pakikilamin namin sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay makayapang mamumuhay. Ito ang pangalan itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuloy. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao hindi na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoon magpalaya sa Israel mula sa Egypto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon pinagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagpapapala mo
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakakla ng pakasal. Ngunit bago sila nakakasal, si Maria na tagpuang nagkadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya itinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamanganak siya ng isang lalaki, ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at mamanganak ang isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po tayo nasa ika-apat na gabi ng ating pagsisimbang gabi. Meron pa tayong 5, Medyo naninilaw tayo ngayon, Madilawan muna tayo ngayon. Maganda ang kulay natin ngayon kasi medyo malamig sa mata. Kasi yellow. Ngayong ika-apat na gabi, ang kasama natin sa ating paglalakbay ay si Jose. Ayon kay San Mateo, isa siyang matuwid na tao. Ayon sa standard ng mga Hudyo ng unang panahon ng pagiging matuwid ay pagiging masunurin sa batas. Yung batas naman nila ay hindi lamang batas ng lipunan, ba't hindi ang batas ng kanilang pananampalataya. Kaya kung tapat ka sa iyong bayan, tapat ka rin sa pananampalataya. Kaya kung sakasakali, ito ang sitwasyon ni Jose. Yung kanyang mapapangasawa, although engaged na sila, ay buntis. At ayon sa batas, anong gagawin ni Jose? I-report niya iyon. Si Maria ay dadalhin sa pinaka-lasa nila ng unang panahon at babatuhin hanggang mamatay. Yun na nakasulat sa batas. Pero anong ibig sabihin ng pagiging matuwid ni Jose? Hindi lamang sa batas, kundi ang kanyang pagiging matuwid ay naroon sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siyempre, sa palagay ko lamang, mahal niya naman si Maria. Bakit siya naguluhan dahil sa nangyayari? Hindi lamang sa kanyang salibutisyon siguro, kundi dahil rin sa iniisip niya ang kalagayan ni Maria. Marami siguro, lalo din ang pagmamahal, hindi ko lang sure. Pero siguro lamang. Hindi man niya mahal niya si Maria, pero yun nga, iniisip niya ano ang mga pabubuti para kay Maria. At ano nga ang nangyari? Siyempre, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Medyo yung bago sundin ang kalooban ng Diyos, mula doon sa nag-isip siya ng mabuti, ay kinausap siya ng anghel. Sabi nila, kapag tayo ay kung ano ang huling iniisip natin bago matulog, hindi na mapapanigilipan natin. Kaya huwag kayo nagtatong na manood ng horror movies. Hindi na mapapanigilipan ninyo. O huwag kayo nagpagalibawa, masaya tayo, masaya din ang inyong panaginip. Kaya maganda, bago kayo matulog, diba? Good vibes na. Pag medyo bad news, kung nyo na munang spread, kung pwedeng bukas na lamang. Wala naman tayo magagawa ngayong gabi, o di bukas mo na lang sabihin yun. Para naman yung sasabihan mo, makatulog pa at magpalakas pa. Pag i-text mo naman at bad news yun, baka hindi na makatulog yan.
Diba? So, kaya ito, ang nangyari, sa palagay ko, si Jose, sa kanyang pag-iisip at pagdarasal, hanggang sa panaginip, siya ay nakikipag-usap sa Diyos. Kaya yung mga monghe at mga mongha, bago matulog, meron silang dasal. Pagkagising, magdadasal ulit. Para walang sinasabi din sa akin, sana ganoon din tayo. Upang patuloy tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, manatili tayo sa paanan ng Diyos. Lagi tayong tumulog sa Kanya. Pag maganda ang buhay, kasi magpasalamat tayo sa Diyos, magdasal tayo, di ba? Pag medyo mahirap, hindi lalo tayong magdasal, humingi tayo sa Diyos ng grasya, yung sapat na biyaya upang magawa natin ang paraan ng mga bagay-bagay. Kung hindi na talaga kaya ni Jose, di ba? O itulog na na. Siguro, ganun din tayo kaya na. O hindi mo na kaya, itulog mo na. Wala nang magagawa niyan, di ba? Kaya umasan, may solusyon na. Di ba? Kaya medyo pamusulyukan yung sleeping Joseph. Para lang, hindi naman dahil sa wala na siyang magawa, kundi hinihalin na niya siguro lahat sa Diyos. At mahala ang Diyos. Marahil, ang malamangin sa atin, ngayong bago magpasko sa ika-4 na gabi, ay patuloy tayong magtiwala sa kalooban ng Diyos. Maraming nangyari sa akin sa taong ito, maraming mga plano hindi natuloy, magupang kung pasana tayo, di ba? Wala tayo mga ganyan yan, mga simple lang naman. Pero hindi na natuloy, yun. Sayang naman. Pero din si Jose sa palagay ko, nagplano siya ng masayang kasal. Pero hindi rin natuloy, yun. Isang kahit na maganda yung plano mo, mas alam ng Diyos kung ano ang mabubuti para sa ating mga. So, huwag nating isipin na pinalo ng Diyos ang pandemic na ito. Hindi. Ang gusto ng Diyos ay mapabuti tayo. Pero ang nagsasabi na parang gawa ko ng tao itong COVID-19 na ito ang gusto ng Diyos ay mapabuti tayo. Hindi na ito kalooban. Gawa ito ng sakin na napangunawa at saka ang pag-ios. Ang gusto ng Diyos ay mapalaya tayo ito. Sabi nga ni Archbishop Scott Villegas, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sa araw magkapagita-libig tayo. Sa araw mag-usap-usap na tayo na walang face mask at sarap pastry. Ang kawangan natin din ang mabuti. Aasa tayo ng mabuti. Yung pag-asa na galing sa Diyos. Hindi yung pag-asa na galing sa vaccine lamang. Hindi sa Diyos mismo. At kung yun galing sa Diyos, yun din ang halos pinakawakan ni Jose. Sana, gayaan tayo ng gayaan. At pagkatapos ng lahat, sana ay maging masuluhin tayo sa Kanya. Upang, tulungan sa ating paglalakbay, sa ating pagsapit, sa ating pagtutulungan, maging maligaya tayo tulungan. Maging maligaya ang ating Pasko. Amen. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose upang maging ama ni Jesus din sa mundo. Sa tulong ng kanyang panalangin, tugulit tayo sa amang patuloy na kumakahiya sa atin. Sabihin natin, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, kay Bartolome na ating obispo, mga pari at mga lalaki kay Milone, masalawinawan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga na nalangin tayo. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, natularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon magkaroon sila ng malasakit at pagbingat sa kanilang mga nakasakupang kamayanan na nalangin tayo. Para sa mga kaliging ng tahanan, may pagdaman nawa nila
pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at suporta. Manalangin tayo. Para sa mga may pinagdaraanan sa buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng halimbawa at gabay ni San Jose. Manalangin tayo. Para sa mga yumaon, makapasok nawa sila sa kawian ng Ama natin sa langit. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansarili ng buhay. Manalangin tayo. Sa katahimikan, pag-ibig natin ang pangalan ng mga tatay natin. Mabubuhay ng sila yung mga handa na pinagdarasal natin sila. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong pagkalinga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, kung paghahain natin ay kalugan ng gusto mong makapangyarihan. Ang kapagawa ng Panginoon, kapagpalit sa iyong mga kamay, sa kapilan niya at karangalan sa aming kapinapangan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ang naming nalikha, ang pagdiriwang namin, ditong paghahain sa iyo, ay magpagkitapat naman kami pangibabawas ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasala sa buhay na walang bali. Ng anak mong naging abang tao upang kami pagkaligid. Sa pagkisang mamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon, At sumayon nasa Diyos sa iyong puso at diwa. nasa langit sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamat. Ang manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinatigan ng mahal na dating Kanya ng tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagting niya ay nilahat. Isa naman bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabig at nanalangin, lubos na magkakalap sa Kanyang kadakilaan. Kaya ang isa ng mga angeles sa ng papulit sa iyo, na walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan at sa pamamagitan ng Espiritu na banal ng mga kalong na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Cristo. Bawang niya release ang kusang loob na maging handog niya ako kanyang tinapay. Tinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya, nalulog sa kanyang alagad at sinabi, "Tagapin niyo ganito at kanin, ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon naman ang matapos ng hapunan niya huwag kanyang kalis, muli ko ng pinasalamatan, kinabot niya ang kalis ng kanyang alagad at sinabi, "Tagapin niyo ganito, tinumin, ito ang kalis ng aming dugo ng bago na hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubos para sa inyo para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpugin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami usalo-salo sa katawan na dugo ni Cristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maling ang pinusibangan na sa buong daigdig. Pupusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Anahan mo rin yung mga kapatid namin na hinday na napag-asa sa iyo rin mabubuhay, gaya din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan sa iyo at patuloyin sa iyong mandagan. Kaawaan ng paglabanin kami lahat ng makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na bari-bari ay ng Diyos. Kaysa na siya ng ayang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay Diyos dahil ng kalabulabot sa iyo. Makipagluman namin ang pagpulis karangan mo sa pamagitan mga na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal ng pura ay sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin Ama, ang Diyos natin mapagkalingan. Iniligtas namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalaban ng mapaypang araw-araw. Iligtas sa kasalanan,
at aliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananigan, magkabilang araw ng pagpapahayag ng kinabutigtas namin sa Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapan ang binibigay ko sa inyo. Tuhay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkanuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito sa Jesus ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, makapalan tayo na niyakan sa kanyang banal na pitig. Hindi ako karapat-dapat na makatulog sa iyo, ngunit sa isang salita mo na ang may kagalingan.
Itayo ko. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, pinapakilabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming pinagdiriwang sa banal ng tahanan ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimubo po ng lahat para sa ilang mga anak ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay gabi ng pamilya. Magsitayo po ang mga kumpleto ang pamilya ngayong araw. Tumayo na lamang po tayo sa inyong upuan. Ang pumunta na lang po sa harap ay ang mga tatay. Kaya inaanyayahan po ang mga tatay na pumunta po dito sa harap. Tunay ang masubok ng pandemya ang karamihan sa mga pamilya. Dahil sa itinatupad ng mga lockdowns, nakulong ang bawat isa sa 4 na sulok ng tahanan, kung saan ang bawat kasapi ng pamilya lamang ang masusumpungan. Sa panahong ito, mas nakilala natin na si nanay pala ay hindi lang magagalitin. Bagkus, tunay siyang mapag-aruga sa atin. Ang ilan sa mga tatay ay nawala na ang hanap buhay. Hindi man madali, ngunit kailangan na rin manatili sa bahay. Maging sila ate at kuya rin pala'y maaasahan pagdating sa mga modules na nasagutan. Mapalad ang ilay hanggang ngayon ay buo at magkakasama. Ang ilan na may sakaramdaman ay nabiktima. Panginoon, gawin mong matatag ang bawat pamilya. Pag-ibig nawa ang maghari sa bawat tahanan, nang sa gayon ay sama-sama nilang malagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mga Ang kulay po ng ating susundin bukas ay kulay orange. At meron din po mag-iikot ngayon sa inyo para po sa ating gift giving na ibibigay sa mga kapuspala nating pamilya. Lamang po at maraming salamat. Ako rin ba mag-orange? Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng mga pagkirin ng Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, ating ika-4 na simbang gabi, umayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos!